Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? Mga kaibon, pasensya na kayo dahil bihira tayo makagawa ng content. Dahil po medyo busy rin tayo mga kaibon sa trabaho. Sana nandito pa rin po yung mga solid natin na mga kaibon. For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng kaibon natin. Ito po yung una na tanong sa akin ng kaibon natin. Good morning idol, makagawa din ba ng quality, sable at pulang-pula pag ang pairing ay Blue Series, example Lutino Opa, ang kapares Bio Pastel Opa Split Ino? Sana masagot. Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko po at karanasan ko sa pag-alaga po ng mga ibon. So sa tanong sa atin ng kaibon natin, kung makakagawa ba ng sable at pulang-pula kapag ang pairing ay Lutino, ang kapares is Bio Pastel na Opa Split Ino. So ang pairing ni sir is Lutino Opa tapos Bio Pastel Opa Split Ino. So mga kaibon, sa ganito pong paresan, base po sa karanasan ko, makakagawa po tayo dito ng sable na Lutino Opa. Tapos naka-split po yan sa blue. So okay po ang paresan na ganito. Pero may technique po ang pagpapares din sa ganitong klase. So syempre, dahil ang hinahanap natin is sable, so makakagawa tayo ng sable dito kapag ang paresan po natin, for example, dapat sable din yung Lutino Opa natin, or kaya naman sable din yung Bio Opa natin na pastel. So kung pipili ka ng Blue Series na pamares, dapat piliin mo yung sable talaga. Mapapansin mo naman yan na sable yung Bio Opa or kaya naman kahit anong klaseng Blue Series, kasi parang ang mukha niyan kagaya din po sa mga Green Series. Kailangan yung puti ng mukha dapat long bib din, mahaba. So dapat ganun ang hahanapin natin na pamares dito. Dapat pipiliin mo yung talagang long bib din na Blue Series. So tingnan nyo po ang ipapares po ninyo kung yung pagkaputi ba ng mukha niya hanggang dibdib. So kapag hanggang dibdib po yung pagkaputi niyan, magandang pamares po yan. Pero mas maganda kung ang Lutino Opa mo rin kahit papano, for example, madiin din ang pagkapula kapag ka-orange niya. Dapat yun ang pipiliin mo. Kahit hindi gaanong long bib, basta madiin yung pagka-orange ng pamares mong Lutino Opa, ibangga mo doon sa bio na sa Blue Series na yung pagkaputi talagang long bib. So makakagawa ka po dyan. Pero base sa karanasan ko, hindi lahat talaga makakakuha ka ng talagang madiin na madiin. So kung gusto mo talaga ng sobrang madiin na madiin, humanap ka po ng talagang paresan na back to back Lutino Opa na talagang long bib at madiin yung pagka-orange niya. So yan po ang dapat mong i-pair. So tandaan, kung pipili kayo ng Blue Series na pamares para sa project ninyo na Lutino Opa para makapagpalabas kayo ng sable, ang hahanapan po ninyo is long bib na mga Blue Series. So piliin nyo yung talagang sagad, talagang hanggang dibdib talaga yung pagkaputi ng mukha niya para makapagpalabas kayo. So ginawa ko rin mga ganyang klaseng pagpa-project mga kaibon. Okay naman, talagang kumakarga rin pagka ang pinili po ninyo is sable na Blue Series. Kaya po yan ang mapapayo ko. Pero hindi ako makakapagsabi ng 100% talaga na orange talaga, as in parang pula na yung ulo. Depende pa rin kasi po yan kung paano mag-match yung dugo ng dalawa para makapagpalabas. Pero ito is guide lang.
mas maganda. Sable din yung Lutino Opa, long bib. So ipares nyo po sa long bib din na Blue Series. Antayin nyo po yung resulta. Pero maglalabas po talaga yan ng sable. At pwedeng lumabas po yan ng madiin pero hindi gaanong kadiinan siguro, or baka mas madiin ang ilabas. So yan po, basta pwede po yan, wag po kayo mag-alala. Maganda nga po ang ganyan para at least makapag-experiment kayo. Blue Series, ipares po ninyo sa green. So abangan nyo po yung resulta. Palagi po yan magbubuga ng Lutino Opa, split po yun sa blue dahil po ang green is dominant, palagi po yan. So yan po mga kaibon ang unang tanong sa atin. Pangalawang katanungan sa atin, ito kasi si Sir, may comment tong isa. 6 years na ata yung African Lovebird niya. So ang tanong ni Sir, tanong ko lang po, masigla pa lang po ang ibon ko kaninang umaga, then bigla siyang tumahimik sa gilid ng cage. Then kinuha siya ng sister ko, hinimas po yung ulo niya sa kamay ng sister ko bago siya pumigit ng mata at namatay. Ano po ang dahilan bakit po namatay na lang po ang ibon ko? So mayroong mga dahilan kung bakit po namamatay yung mga alaga natin. So unahin natin dito sa may sakit. So ang ibon natin kapag masigla, ang ulo niyan talagang straight. Lilingon-lingon lang yan kahit nakadapo o nagpapahinga. Pero kapag ang ibon natin, nakakita po ninyo na yung ulo niya nakatago sa likod, asahan nyo may nararamdaman yan. Kapag po nakikita ninyo ang mga alaga po ninyo na yung ulo nakatago sa likod, in case nyo, isipin nyo na lang po na may nararamdaman talaga yan. Kasi ganyan po sila kapag merong sakit. Una, tingnan nyo po yung puwetan, baka basa. Kasi kapag basa, nagtatae. And then tingnan nyo po yung poop tray, kung anong klase yung dumi po niya. Pasintabi po sa mga kumakain o naghahapunan or what man dyan. So kapag ganun po na laging nakatago yung ulo sa likod, may sakit po yan, tingnan nyo po agad yung puwetan kung basa po yung dumi niya. Kapag po basa yung dumi niya, nagtatai po yan. So maraming case kung bakit nagkakaroon ng pagtatay yung alaga natin. Una, baka nakainom ng maduming tubig, baka nakakain po ng hindi nagustuhan ng tiyan, kaya po nagtatai. So ang pinakang worst na senaryo, kapag po ang alaga natin nagdudumi at hinihingal, yun po ang talagang nakakapanghinayang. Kasi kapag po nagdudumi yan at hinihingal na parang hinahabol po yung hininga, nakainom po yan ng ihi ng daga. Sa tagal ko pong nag-alaga, ganyan po ang experience ko. Kapag po nakainom yan ng ihi ng daga, wala na po tayong magagawa. Wala pong gamot dyan. Kahit anong try ko noon ng mga ibinibigay na gamot, hindi talaga. So delikado po kapag nakakainom ang alaga natin ng ihi ng daga. So yan po, kapag hinihingal at nanghihina, parang hinahabol ang hininga, sigurado po ako 100% inom po ng ihi po ng daga yan. Ngayon naman, dito sa ibang case kung bakit namamatay, pangalawa, baka po yung alaga po ninyo nagkaroon ng going light, sobra ng payat. So kapag sobrang payat po ng alaga po natin, nagkakaroon po ng going light, hirap din po yan maagapan, talagang namamatay. Kasi po kapag po kasi payat yan at nanghina na, hindi na kaya ng katawan, hindi naman agad natin po magagamot yan, madadala ng gamot-gamot dahil po katawan na po niya ang may dala niyan. Hindi rin po natin yung pwedeng pakainin para tumaba in a day. So medyo mahirap po, talagang namamatay po ang mga ibon. Yan po yung mga biglang namamatay. May mga case po kung na-experience niya na wala naman pong dumi,
hindi naman siya nagdudumi, hindi basa yung dumi, talagang nag-going light lang payat. So yan ang medyo mahirap. So kapag po ganyan biglang namamatay tapos payat masyado, yan na po yan, going light mga kaibon. Talagang medyo mahirap gamutin kung hindi mo po maagapan agad, lalo kung ma-encounter mo siya sobrang hina na malapit ng mamatay. So talagang hirap mabuhay uli yan. Pangatlo po na case, minsan kasi yung alaga natin mayroon yan pong parang halak. So kapag merong halak, may sintomas po yan sa may mata. Malalaman nyo po yan na yung mata niya parang nagkakaroon po ng minsan yung parang lumalaki ng konti yung mata. So yung eye ring niya parang namamaga, lalo kung African lovebird. So kapag po ganyan may halak, mapapansin nyo po ang ibon, kapag hinuli nyo yan halos hindi po umiingay, wala pong ingay, kasi po masakit pong lalamunan yan at barado. So kapag po lumala po yan, yun na po, magkakaroon na po ng one eye cold na tinatawag. Yun sinasabi ko kanina. So yung one eye cold kasi mas malala na po yun, at minsan lumalabas na po doon ang sipon. Pero minsan may mga time na may mga pagkakataon na kapag hindi pa ganong malala yung one eye cold niya, halos dyan may lumalabas na luha pero parang sipon na po yan. Kapag po namagayan, lalabas na po sa ilong. So kapag po nagkaroon ng ganyan na yung mata na lumalaki, na wala pa naman, hindi pa naman gaanong malala, parang napansin nyo lang na lumalaki yung mata, automatic po sa experience ko meron pong halak yan. So napakaganda sana kung ganyan maagapan nyo agad. Pwede po dyan ipainom po ninyo umaga Bitrasin, pagkahapon po ang Broxetil. So kapag nakita po ninyo ang alaga po ninyong ibon na medyo lumaki yung eye ring niya, huwag nyo pong hayaan, kasi isa po yan sa sintomas ng merong sakit po na nararamdaman yung alaga natin. Kapag po lumaki yung mata at tumulo na po yung sipon, mapapansin nyo po yan, yung part ng pakpak ng alaga natin medyo basa yan. Kasi parang pinupunas niya po yun doon sa part ng may pakpak niya, sa may taas, or kaya naman minsan nandyan sa may likod. So mapapansin nyo po yan. Yan po ang number 1 na problema. Dahil dyan, yung alaga natin patuloy po yan na pumapayat. Doon din po yan mapupunta sa going light hanggang sa mamatay. So unang sintomas pa lang dapat magamutan natin Bitrasin umaga, Ambroxetil sa hapon. Straight nyo po yan hanggat hindi humuhupa pag galing yung mata niya, hanggat hindi bumabalik sa dati. So dyan makakasurvive yan. Kadalasan po na nangyayari yan kapag ang panahon init at ulan. So kapag po ang ibon po natin na tandaan, once po na nasa likod ang ulo niyan, may nararamdaman po yan. Meron po yan nararamdaman. So unang i-check po ninyo puwetan kung basa. Pangalawa, yung mata kung lumalaki. So yan po. And then pangatlo, hulihin kung payat. So yan po ang dapat natin tandaan. So doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Sa mga kaibon natin dyan, mag-comment lang kayo sa baba. Sasagutin ko po yan sa susunod na video. Maraming salamat po.